So, ang dami nang hihingi ng kung ano din masasabi ko dun sa issue na 299 pesos na engagement ring. Grabe, parang ilang araw nyo na akong kinukulit dito kung ano masasabi ko. Since page ko naman to at marami din naman nagbibigay ng comments at tinatanong nyo ako. So, eto na siya. Guys, papasensyahan nyo na kasi may singaw ako. Kita nyo naman. So, hirap ako magsalita. Yung issue na yon ay itatry ko sa napagdaanan ko. Naalam ko naman iba dito ay napanood na. So, based on my experience to. Wala tayong background na alam kung kaya ba talaga ni Kuyang bumili ng mamahalin o ng mas mura. Pero ito ay sa tingin ko lang. Kung ano kaya tingin ko kasi nga ito ay tinatry niyo sa akin. Hindi po ako nagbabalik ng issue. Gusto ko lang agad i-share yung napagdaanan ko sa ex ko at sa present ko. Kung ano ba yung parang na-realize ko sa buhay. Sana walang mambash. Sobrang okay kami ngayon ng ex ko. Gusto ko lang mag-share sa inyo na experience ko. This is the first ring na binigay sa akin ng ex ko. Na super okay kami ngayon ni Rob. Gusto ko lang agad i-share. Ayoko na kahit anong bash. Please lang. Binili niya to sa New York. And this is the promise ring. Yun ang tawag dito. The promise ring na never niya akong iiwanan. At pag sinek mo siya, totoong diamond siya. So, talagang mamahalin po siya mga besi ko. Ayan. Sumunod naman na ring namin ay yung gold. Parehas kayo may ganito. Hindi ko alam kung natatago niya pa yung sa kanya. Pero akin, tinago ko talaga dahil girl. Gold siya, girl. Sayang naman. At dito, makikita nyo na naka-engrave talaga yung pangalan niya. Ayan, nakalagay dyan, Rob Moya. Hindi ko makapakita sa inyo eh. Tapos nakalagay yung date. Ayan, naka-engrave kung kailan naging kami. Then, may nangyari before na bago ako matulog, sabi niya sa akin, basta yung itsura ko doon, nakaganon pa ako. Tapos, suot ko pa yung shirt niya na pang-basketball. Sakasado lang ako, wala akong bra. So, buka ako sa dulo ng kanto ng kama namin. Sabi niya, may sabihin ako sa'yo eh. Kaso, wag na, bukas na lang. Parang, ano ba yun? Hindi ako makatulog. Alam mo na, bilang marites at chismosa, hindi mo kayang makatulog ng ano ba yung gusto mo sabihin. Tapos, sabi niya sa akin, alam mo, doon naman din napapunta to. Alam mo, na-feel ko na, oh my God, nagpropose sa akin noong time na yun ng boyfriend ko, which is si Rob. Na-feel ko na parang, ha? Ito na yon. Then, nagulat ako. Nilabas niya to. Puro diamonds po to, mga besi ko. Mahal tong sing-sing na to. And heirloom siya. So, naipamana sa kanya ng mga kamag-anak niya. And until now, nasa akin pa rin po ito. Pinamana yun sa kanya ng mama niya. Napakaganda at napakasosyal. At again, napakamahal. At that time, I said, no. Hindi. Bakit ganito? Bakit ganito lang? Parang na-feel ko na hindi ako napatingin sa sing-sing kung maganda ba siya, kung mamahalin ba siya o hindi. Napatingin ako sa bakit wala nag-video? Pangalawa, kung ibang tao nga nag-video eh. Ano pa kaya tayong mga vloggers, di ba? Gusto ko ba lang ma-capture yung moment? Pangatlo, parang random topic lang na bago ako matulog, bigla mong i-open. Pang-apat, wala man lang yung mga taong mahal ko sa buhay. Naramdaman ko na parang hindi pinaghandaan. Kaya parang nasabi ko na, wala man lang balloons. Kahit balloons. Then, nung tumagal, na-realize ko na hindi siya tungkol sa sing-sing. Hindi siya tungkol sa hindi pinaghandaan. Siguro talaga ng mga panahon na yon ay hindi kami para sa isa't isa. At nakikita nyo naman na okay kami ngayon as magkaibigan. Mas better kami na nag-separate ways kami kasi mas nag-grow kami at mas nakilala namin yung isa't isa. Again, ulitin ko, sobrang mas nagustuhan ko yung relationship namin ng ex ko na si Rob nung time na naging magkaibigan kami. Mas nakilala ko siya at mas naintindihan niya kung ano ba yung tumatakbo sa isip ko. Mas pakiramdam ko na mas naiintindihan niya na ako at mas pinapakinggan niya ako nung naging best friend niya na lang ako kaysa nung mag-partner kami. So para sa akin, mas matimbang yung naging magkaibigan kami kaysa nung panahon na nagpro-propose siya sa akin at maging kami na forever. Then, dumating sa point na nagkainlaban nga kami ni Vince. Huwag tayong lalayo, okay? Mag-alala tayo sa topic ng sing-sing. Nagtanong siya kung pwede ba niya akong ligawan at ang gamit niya dyan ay cheese ring. And I said yes. Habang nililigawan niya ako, nag-set up siya ng ganyan na si Mami lang ang maganda. Kasi para sa kanya, ako lang daw ang maganda. This is Vince explaining na pasensya ka na, hindi ko pa kayang bumili ng mga mamahaling sing-sing, at ito lang din ang kaya ko ulit ibigay sa'yo. Binibigyan niya ulit ako ng cheese ring. And itong moment na to, makikita mo sa face ko na, Diyos ko, kung proposal to, I am saying yes. Then dumating sa point na yung ex ko, tinatry niyang ayusin yung sa amin, nabigay siya ng, ayan na, yung gusto ko na, yung balloons, may mga petals sa sasakyan, may flowers. And again, meron siya ulit na mamahalin na gold na singsing na ibinibigay sa akin kung pwede ba naming ayusin to.
Pero ang natanggap niya sa akin ay, fuck you! Hey! Parang ang gulo, no? Pero nag-walk out ako. Ganun yung nangyari. At dumating na nga yung araw na nag-propose sa akin si Jowa kung pwede bang maging kami. Ito yon. Meron na siyang singsing, meron siyang balloons at pinaghandaan niya. Tinanong niya rin yung family ko, yung mga tao importante sa akin, kung okay lang ba sa kanila na tanungin ako kung pwede niya ba ako maging girlfriend. Ito yon. Will you be my girlfriend? Ito yung singsing na yon. Ruby siya. Ayan siya. And I said yes. Kung pagsasama-samahin mo lahat ng singsing na binigay sa akin ng ex ko, compare sa jowa ko ngayon, talagang mas mahal to kaysa dito. Again, itong video na to ay hindi ko para ipakita na masama ex ko at masabuti yung jowa ko ngayon. Pares ko silang mahal, pares kaming okay. Na-realize ko lang sa buhay na this is not about the ring, kung gaano siya kamahal. This is not about kung gaano kabongga yung pagkakapresent. But this is about the time and effort. Yung kilala ka ng partner mo, kung talagang ano ba yung gusto mo. Mas naramdaman ko kasi na mas pinakinggan ako ng jowa ko. Mas kabisado niya ako. Alam niya na hindi importante sa akin ang singsing kung gaano kamahal. Hindi. Ang importante sa akin, yung nandun yung buong pamilya ko, na meron silang approval. Kasi ganun akong klaseng tao. Well, marami nagkasabi, baka naman kasi hindi kaya. So, iniisip niya, financial. Tayo mo nga, since hindi ka mabilan, ano para ba naman ang mag-engage kayo, bubuo kayo ng pamilya, hindi kaya. So, ang suggestion ko sa part na yan ay, bago kayo magkasal-kasalan, bago kayo mag-fiancé-fiancéyan, maging open kayo sa money nyo. And pinapractice namin talaga ni Vince na kung ano yung pera niya, ay pera ko din. Sa mga nakapanood ng videos na yan, si Vince lagi niyang na-explain, pasensya ka na, ito lang yung kaya ko. Kasi that time talaga, nung bumabawi pa rin siya ng pera niya, inuuna niya yung family niya kaysa ako. Which is, I am good with that. Ang nakikita ko sa kanya ay plano. Nakakakita ako ng sincerity. At nararamdaman ko na pinapafeel niya rin sa akin yun na medyo insecure siya na mas malaki ang pera ipinapasok ko kaysa sa kanya. Kaya grabe yung pressure niya talaga. As in, everyday, lagi niyan sinasabi sa akin na natatakot ako sa expectation mo sa akin. Hindi nag-work out yung sa amin ng ex ko, pero panghabang buhay ko itatago to. Dahil parte to ng buhay ko. Tsaka girl, mahal siya. Ayoko maging plastic. Ang pangit ng dating na parang pinagkumpara ko. But sa tingin ko, dito nyo mas maiintindihan kung saan ako nanggagaling. Kung bakit ganito yung opinion ko. Sa lahat ng lalaki dyan, guys, maniwala kayo, hindi siya dahil sa singsing. Hindi siya dahil sa singsing, promise. It's the time and effort na ibibigay nyo sa amin. Kung ma-feel ng babae na hindi mo pinaghandaan at bakit yan lang, ibig sabihin nun, matagal na siyang may hinanakit sa'yo. Matagal niya nang na-feel na I am not heard. Hindi niyo kami pinapakinggan. Anong taon na, anong petsa na hindi yung pa rin ako kabisado. Siguro sa post ng babae na ito lang ba talaga yung worth ko? Dapat ba ako mag-guilty? Hindi mo deserve mabash. Siguro kaya lang yung nangyari sa'yo, may pagkukulang ka. Ang may explain ng maayos, ng mas malalim kung bakit mo yung na-feel. Girl, ang luwag pa nga. Nandito pa siya sa gitna. Kung napafeel niya sa'yo na you are secured, meron tayong future, at naramdaman mong babae ka, syempre ang hinihingi niya ay kamay mo. Maglabas ng bata, day. Sirain ang katawan mo para dyan. Magsakripisyo. Pag na-feel mo na worth it siyang lalaki at naramdaman mo din kung anong worth mo sa kanya, hindi yun sa singsing. Dahil maniwala kayo sa akin, kahit bigyan ulit ako ni Vince ng cheese ring sa mismong araw na engagement namin, I swear, I will say yes. Pero kung isa kang babae na ginawa naman na lahat para sa'yo at ang tagal nyo na at tumingin ka lang talaga sa presyo ng singsing at alam mo namang kaya kanyang buhayin in the future at ang mga anak din nyo, then isa kang babae na hindi dapat bigyan ng singsing ever. Dahil materialistic ang tao. Ang dapat sa'yo, maghanap ka ng sugar daddy, hindi ng mga pangasawa. So, yun yung tingin ko sa 299 na engagement ring.